Nito nakaraang 2 araw, pinagnilayan natin ang kasaysayan ni Kristo Jesus sa unang Huwebes at Biyernes Santo. Masasalamin na natin ang unang serye ng ating pagninilay. Ito pong unang Huwebes Santo sa buhay ni Jesus. At natapos din ang kasaysayan ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus noong unang Biyernes Santo. At ngayong Sabado de Gloria, sama-sama nating pagnilayan ang unang Sabado de Gloria sa isang maghapong tahimik, malungkot, subalit maluwalhating kasaysayan. Magandang araw po. Ako po si Brother Ryan America. Samahan niyo po ako sa ikatlo at huling pagkatanghal ngayong mga mahal na araw. Reflections on Easter Triduum. Simulan na natin ang kasaysayan ni Jesus sa pamamagitan ng oras kung saan matapos mamatay ang Panginoon sa krus, kung saan sa pamamagitan ng isang Sanhedrin na nagngangalang Jose, si Jose na taga Arimatea, isa sa mga Sanhedrin, ang tutol sa ginawa ng mga kasamahan niya kay Jesus. At yun ay hiniling pa kay Poncio Pilato na kunin ang bangkay ni Jesus. At pinayagan naman ni Pilato na kunin at ibaba mula sa krus ang bangkay ni Jesus. Dito natin masasalamin ang pagbaba ng walang buhay na Jesus sa krus ng Kalbaryo. At doon makikita po natin kalong ng mahal na Birheng Maria, ang walang buhay na Kristo. Dito natin masasaksihan kung paano ibinaba mula sa krus at dinala sa isang libingan. At doon inilagay ang bangkay ni Jesus. Itinakip ng malaking bato ang libingan at umuwi ang mga nakidalamhati. Isang gabi sa isang tahimik at payapa, doon may sinasagawang plano ang mga Romanong sundalo upang bantayan ang pinaglibingan ni Jesus. Subalit isang nagbubukang liwayway, nasindak ang mga sundalo
kitang-kita nila na nabuksan ang takip na pinagtakipan ng libingan. At sa loob ng libingan yon, doon lumabas ang liwanag. At sa kalagitnaan ng liwanag na yon, bumangon mula sa kamatayan ang Panginoong Hesus. Muli siyang nabuhay. Buhay ang Kristo na nagkatawang tao, nagpakasakit, namatay sa krus, inilibing, at sa pamamagitan ng maluwalhating pagkabuhay ni Hesus, makikita natin dumating na ang tunay na pag-asa. Winakasan ang kapangyarihan ng kaaway, likha ni Satanas at ng kanyang mga kampon. At yan ay sa pamamagitan ng maluwalhating pagkabuhay ng Panginoon. Makikita po natin na sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, ang talukbong ng kalungkutan sa ulo ng mahal na Birheng Maria ay natanggal at napalitan ng liwanag, kung saan makikita rin na dumating at nagpakita ang Panginoon kay Maria na kanyang ina at halos nakangiti. Maranasan natin ang panibagong pag-asa at bagong buhay dahil sa maluwalhating pagkabuhay ni Jesus. Maranasan natin ang tunay na diwa at tunay na kahulugan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Katuwang, ka-UGC, ibig mo bang maranasan ang panibagong pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli ni Kristo Jesus? Samahan niyo po akong manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesucristo, salamat sa iyong maluwalhating pagkabuhay na maguli. Tunay nga na nagapi na ang kapangyarihan ng kaaway sa pamamagitan ng iyong muling pagkabuhay. Maranasan nila ng bagong buhay at panibagong pag-asa dahil sa iyong muling pagbangon mula sa kamatayan. Nawa sa pamamagitan ng iyong maluwalhating pagkabuhay na maguli, ikaw ang aming kaliwanagan. Salamat, Panginoon, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, ka-UGC, naway maranasan natin ang maluwalhating pagkabuhay na maguli mula sa kamatayan sa krus. Totoo ang sinabi ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit matay, ay muling buhay. Receive the new life through the resurrection of our Lord Jesus Christ. At maliwanag ang sinabi ni San Pablo Apostol, kaya't ang sinumang nagpag-isa kay Kristo Jesus ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. At sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus,
namatay na ang ating lumang pagkatao. At sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, kasama tayong binuhay ng panibagong pag-asa. At nawa sa pamamagitan ng ating pagkabuhay ng Panginoong Hesus, maranasan natin ang panibagong simula sa pamamagitan ng ating marubdob na pananalig at pananampalataya sa Kanya. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa espesyal na pagkatanghal na ito. Isang makabuluhang paggunita sa Sabado de Gloria at sa Pasko ng muling pagkabuhay. Ito po ang inyong kapatid sa pananampalataya, ang inyong friendship, katuwang, ka-UGC, ka-prayer partner, ang inyong cyber evangelizer, Brother Ryan Castillo Romerica. Hanggang sa susunod na pagtatanghal ng ating reflections on Easter Triduum. Magandang araw po. Ang bati ko po sa inyo lahat.